Narito na naman ang panahon kung kailan kailangan nating pumili ng mga taong iluluklok natin sa pwesto. Ang May 13, 2013 Synchronized National and Local Elections. Marami na naman tayong maririnig na mga pangako, mga plataforma de gobyerno ng iba't ibang taong naghahangad na maglingkod sa bayan bilang isang politiko. Ang tanong, sino nga ba sa kanila ang karapat-dapat? Sa hangarin ng aming kumpanya, ang Tamaraw Vision Network Incorporated, sa pamamagitan ng programang Newsline City Talk, na matulungan ang mga mamamayan na pumili ng mga taong karapat-dapat nilang suportahan at iluklok sa pwesto, kami po ay magkakaroon ng Candidates Forum mula sa 3 ng Abril hanggang 8 ng Mayo sa mga araw ng Miyerkules at Sabado. Inimbitahan namin ang mga kandidato sa iba't ibang bayan sa lalawigan, gayon din sa lungsod ng Calapan, maging ang mga tumatakbo bilang bukal at kinatawan ng unang distrito, upang bigyan sila ng pagkakataon na ilatag ang kanilang mga programa sa mga mamamayan at sa lugar na nais nilang paglingkuran. Iniimbitahan po namin kayo na makibahagi sa pagkilatis sa mga taong humingi ng inyong suporta ngayong eleksyon. Ang bawat boto mo ay mahalaga, hindi ito dapat sayangin, kaya alamin kung sino sa kanila ang nararapat. Tumutok sa Boto Ko para sa Bayan Ko, ang espesyal na edisyon ng Newsline City Talk ngayong panahon ng eleksyon. Ang programang ito ay handog sa inyo ng TVNet, ang inyong kabalikat sa pagbabantay sa halalan. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Kung ikaw ang mananalo, matutupad mo ba ang pinangako mo sa bayan mo? Okay, mga minamahal po naming mga kababayan, live pa rin po tayo dito po sa ating Boto Ko para sa Bayan Ko, Candidates Forum 2013. At Ate Donna, kung kanina nakapanayam natin yung mga kandidato sa pagka-vice-alkalde ng Bayan ng Puerto Galera, sa pagkakataong ito ay ang mga kandidato naman sa pagka-alkalde. Ang ating kakapanayamin at tatanungin sa iba't ibang mga usapin na umiikot sa Bayan ng Puerto Galera. At pinapasalamatan natin sila ng napakalaki sa kanilang kooperasyon and for being such good sports. Oo. Kanina pa ang nasa kanan ko before our show started, pakilala natin, pabatiin natin at okay, ready na siya. Kilala po nating lahat, syempre, ngayon ay barangay captain ng poblasyon. Pero marami din position in the past, dadagdagan niya yung introduction. Tito o Aristeo Atienza. Magandang gabi po, sir. Good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre sa aking kalaban na aking pamangkin, si Mayor Dolor. Ako po si Aristeo Evangelista Atienza, nanungkulan bilang punong bayan ng 9 na taon, nanungkulan bilang pangalawang punong bayan ng 6 na taon, at ngayon ay kasalukuyang Pangulo o punong barangay ng Barangay Poblasyon. Okay, thank you so much po, Barangay Captain Atienza. At ngayon naman po, dito po sa aking tabi ay ang, kumbaga isa pa, humihingi pa ng pagkakataon po sa mga bayan, sa mga mamayan ng Puerto Galera para maging alkalde muli. Ito po si Mayor Hubert Christopher Dolor. Maraming salamat po sa lahat pong televiewers ng City Talk, lalo tigit po sa aking mga kababayan
sa Puerto Galera, isang malaparaisong dalampasigan at mga mamamayang disiplinadong gabi po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Hubert Christopher Atienza Dolor, isa pong manggagamot at nanungkulan po ang Punong Bayan simula po noong 2007 hanggang sa kasalukuyan. Bago po iyan, ako po ay isang manggagamot o municipal health officer sa ating magandang bayan ng Puerto Galera simula po taong 2001 hanggang sa aking pagiging mayor ng 2007. Sa mga na-accomplish po natin sa loob po ng ating unang termino, ang Puerto Galera po ay nagsimula po tayo manungkulan na third-class municipality at sa loob po ng humigit kumulang 3 taon o unang termino natin, nagawa po natin itong isang first-class municipality or primera-klaseng bayan. At tayo po ay nahahanay na sa mga malalaking bayan sa ibang lugar, bagamat tayo ay isang maliit na bayan. Ang Puerto Galera po ay recipient ng Seal of Good Housekeeping na kung saan ang basihan po nito ay ang mahusay at magandang pamamahala o yung transparency and good governance na ibinigay po ng Departamento ng Local Government. Sa pamamagitan din po ng ating administrasyon, tayo po ay nakapagbukas na ng 3 National High School Extension sa San Isidro White Beach, sa Palangan at sa Dulangan. At ngayon nga pong darating na Hunyo ay bubuksan na rin po natin ang Villaflor National High School. Ang Puerto Galera po ngayon ay may ongoing construction ng ating pong tinatawag na Puerto Galera Hospital na kung saan ay siya pong magiging ang serbisyo po ng kalusugan ay maibibigay po natin hindi lamang sa ating mga lokal na mamamayan, manapay lalo tigit sa ating mga turista. Kaya masasabi po natin na maganda po na ang isang mayor ay hindi lamang mayor at mas maganda po kung ito ay mayroon pang isang kurso na pwedeng gawain o ipaglingkod katulad ko po bilang isang manggagamot. At masasabi po natin na sa loob ng ating 2 termino, napakarami na po ng ating mga nagawa para po sa ating magandang bayan ng Puerto Galera. Okay, thank you so much po, Sir Hubert. Ngayon naman po, para po sa ating muli ang makisig po na kandidato para po sa pagka-mayor ng bayan ng Puerto Galera. Sir, kung ako po ay isang taga Puerto Galera, bakit ko po kayo iboboto? Ano po ang inyong kwalifikasyon para maging mayor at ano po ang inyong mga plano at prioridad para po sa bayan? Maraming salamat. Talaga po ang pagkandidato ko, ito po yung desisyon ng taong bayan. Hirap na po kami. 6 na taon po kaming nagdusa. Kung may sakit ang aking kababayan, walang doktor, walang gamot, ang ambulansya ay kailangan ay may bayad, paano kaming mahihirap? Merong 160 pesos na sinisingil sa mga bawat magbabangka na walang ordinansa, saan pumupunta? Sa kanilang bulsa. Taon-taon tuwing January, libo ang nagre-renew ng mga permits, nagpapakuha ng drug test halagang 350 pesos. Saan pumupunta? Kawawa naman kami. Ito ang nagpalakas loob sa amin, sa akin, para tumakbong muli, para maging alkalde at pamunuan ko ng buong husay, buong katapatan na walang pag-iimbot, na ako po'y maghahanap ng mga proyekto, hindi sa pag-utang, kaya lamang magkakaproyekto. Hirap na po kami. Marami pong salamat. Maraming salamat, Sir Teo. Babalikan natin ang ating kabilang kandidato para sa kanyang kwalifikasyon din. At plano, isasama na natin, Mel. Yes, I-merge yung mga na natin. priority. And again, we're giving 2 to 3 minutes to our candidates. Maraming salamat po. Para po sa pagsusulong ng isang maunlad at disiplinadong bayan, para po sa isang matapat at dekalidad na serbisyo, para po sa isang makadiyos, makatao, makakalikasan at may dangal na pamumuno, yan po ang mga salitang namutawi sa ating pong mga mamamayan, kung kaya nga po nagnanais po tayong kuhanin ang ating pong 2 termino bilang punong bayan sa ating mahal na bayan ng Puerto Galera. Medyo nakakalungkot po na marinig sa ating pong katunggaling punong bayan na magsabi po na hirap na po ang ating mga kababayan sa bayan po ng Puerto Galera. Sapagkat kung inyo pong titingnan, simula po noong 2007, third-class municipality po ang ating bayan. Subalit sa ating unang termino, nagawa po nating first-class municipality ang bayan ng Puerto Galera without passing the second-class
classification. So ibig sabihin, umuunlad ang industriya po ng turismo, umuunlad ang negosyo sa ating pong mamamayan. Sabi daw po ay wala pong manggagamot. Kaya nga po ang inyong abang lingkod bilang isang doktor ay naririto at nag-aalay muli ng aking sarili, hindi lamang bilang mayor, manapay lalo tigit bilang isang doktor na siyang sasagot sa sinasabi pong kakulangan ng ating mga manggagamot sa ating bayan. May ambulance po tayo. Mali pong sabihin na tayo po ay naniningil sa ating pong ambulance sapagkat hindi nga lamang po isang ambulance ang ating kinuha. Ngayon, 2 ambulance po natin ginagamit para po sa ating mamamayan. Hindi katulad po nung ako'y doktor at maupong punong bayan nung unang termino ko na iisang ambulance na luma pa ang ating pinag-tsatsagaang gamitin. Yung pong sinasabing mga ordinansa na mga bagay na pinatutupad na walang ordinansa, alam naman po nating hindi pwede po iyan sa isang pong bayan na magpatupad ka o gumawa ka ng mga bagay na wala ka pong walang batas na iyo pong basihan kung bakit mo po ginagawa ang isang bagay. At marami pa pong iba. At sa susunod po na ating mga sa ating pong sunod na 3 termino ay inilahad na po natin ang ating pong programa sa pamamagitan po ng pagsasabi natin ng Puerto Galera 2020, The Heart of Asia. At doon po nakapaloob kung ano pa ho ang magagandang programa na ating gagawin. Yung pong sinasabi na drug test, yan po ay hindi po tayo ang may gusto niyan. Yan po ay dinatna na po nating batas. Doktor pa lamang po ako, ay gumawa na sila, nasya noon ang punong bayan, naggawa na po ng isang ordinansa na nagsasabi na kailangan lahat ng workers bago po mabigyan ng occupational permit o mayor's permit ay dumaan po sa isang ganitong klaseng eksaminasyon sapagkat alam naman po natin na kailangan tayo po ay ligtas sa anumang droga para po sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Mayor Dolor. At syempre, balikan natin ang una nating kandidato. Kanina po, narinig po natin yung lineup of major concerns mula po sa mga taga Puerto Galera. We will have the same set of questions. And so, we're starting with Sir Aristeo. Sa concern po ng public market problem, what is your plan? Sa market problem po, kita naman po natin, kulang lamang po yan sa tamang management. Meron po tayong second floor. Kung dito nga sa siyudad ng Calapan, ang wet market ay nasa second floor. Bakit sasabihin sikip? Siyempre sa pagtakbo ng panahon, dumadami ang tao, dumadami ang mga consumer. Kailangan pag-aralan din yan. Pero maibalik ko po dun sa drug test. Yung pong drug test na yon ay pinatigil namin nung ako'y pangalawang punong bayan noong 2008 at sabi namin, sponsor po ni Grace magbuhos na ipatigil. Wala pong ordinansa kaming ginawa noon. Mahirap po na magsinungaling tayo sa publiko sapagkat tayo po yung nakaharap sa publiko. At doon po sa public market, napakaganda po kung isasaayos natin iyan. Kulang po lamang ang tamang sistema at arrangement ng public market. Marami pong matutuwa kapag ito'y ginawa ng maayos at mabuti. Ito'y ipinagawa namin ni Vice Mayor Robin Ilagan noon at napakaganda. Masaya sila, malinis. Kayo na ang magsabi kung ito'y kaaya-aya pang pakinggan, kaaya-aya pang puntahan, kung ang mga tao o mga bisita o mga turista ay natutuwa. Kailangan ang proper management. Thank you. Maraming salamat po, Sir Aristeo. Siyempre, balikan natin ngayon si Mayor Dolor naman para din sa public market problem. Alam niyo, ang ugat o lundo ng lahat ng mga problemang ating pinag-uusapan ngayon ay nagsimula po sa una ay maling lokasyon ng public market na noong araw pa ay sinabi na po yan ng Nooy Sangguniang Bayan members na huwag diyan ilagay ang public market, manapay ilabas ito sapagkat napakasikip nga po ng lugar na pinagkalagyan ito sa ngayon. Subalit dahil nakakasana po ang isang loan, ito pong public market na ito ay nagawa sa pamamagitan ng isang loan na pinasukan po ng ating katunggaling punong bayan sa ngayon. Kaya nga po nagkaganyan ang ating public market nung sila po ay gumagawa ng market code, hindi maipasa-pasa ito sapagkat napakalaki po ng hinihingil na taripa para po sa lahat na mag-uukupan nito. So, maling lokasyon, maling pamamaraan po ng pagpapagawa, kung kaya nga po ito ay hindi po
maging epektibo. Saan ka naman po nagkita? Isang public market, yung third floor, ang ginawa, inilagay nila isang diskuhan na sa pamamagitan pa ng pamahalaang bayan na siyang inilagay doon. May bilyaran, tampulan ng mga babae sa third floor. Paano mo po sasabihin ito isang pampublikong lugar kung mismong ang munisipyo ang siyang nagsimula na maglagay dito ng ganitong mga uri ng istruktura? Pangalawa, paano po tayo magpapatupad ulit ng isang batas? So sasabihin nila na walang ordinansa, dinatnan ko na po iyan. Manggagamot pa po ako nung siya po ay punong bayan. Siya po mismo at ako'y sa kanya nagpaalam sapagkat sabi niya, kailangan ng mga ito ay gawa ng drug test. Kung kaya nga po nung panahon na yun, inimplementa natin ang nasabi pong batas. Kaya kung titingnan po natin sa mga ganitong pagkakataon, ay talaga po dapat talaga mayroong pag-uugnayan at mayroong pong pagkakasunduan at pag-uusap. Maraming Okay, salamat, thank you so Mayor much po. Dolor. Balikan natin ang ating unang kandidato, Sir Aristeo, para naman sa usapin ng prostitution sa Puerto Galera. Okay. Kanina narinig natin, walang sinasabing nakita talaga na lantaran. Ano? Opo. Pwede nating ipadagdag sa ating mga kandidato. Ano yung kung wala, ano yung preventive measures na Para hindi magkaroon. plano na pwedeng gawin kung sila ay mahalal na alkalde sa bayan ng Puerto Galera? Sir? Natural po, walang prostitution sa Puerto Galera. Noong ako po yung 9 na taong punong bayan at 2 term na vice mayor, wala po niyan. Wala pong nalalaman at walang nangyayari pa. At bumalik po tayo dun sa pag-uusap tungkol sa location ng public market. Lahat pong mayor, maliban sa kanya, ang hindi lamang nakagusto dun sa lugar na pinagtayuan ng public market. Yan po ang katotohanan. Simula kay ex-mayor Rogelio Catakis, Hermenegildo Atienza, Delgado at ang inyong lingkod, ay kami po ay sinundan lang namin yan. Kaya nga po, proper management. At doon po sa prostitution, wala pong prostitution at kung ako pong muli ang maging alkalde, sinisigurado ko walang prostitution, walang lagayan dahil ito ay kailangan na imulat natin ang aking mga kababayan, lalo na ang kabataan, na kailangan ay maging malinis ang kanilang kapaligiran. Thank you. Okay, thank you so much po, Sir Teo. Ngayon naman po dun sa ating pangalawang kandidato. Sir, sa usapin pa rin ng prostitution sa Puerto Galera. Hindi ko po maintindihan kung paano po nila sasabihin niyang nung panahon nila ay walang prostitusyon. Sapagkat ako po ang municipal health officer nung panahon niya na siya ay nanunungkulan sa ikalwa at 3 termino niya na punong bayan, ay ako mismo ho ang nag-i-examine sa mga sinasabi pong mga nagtatrabaho dito sa mga ganitong establishmento. Pangalawa, ay nakakalungkot pong sabihin na itong tumatakbong pangalawang punong bayan na katandem niya ay isa sa may-ari o isa sa mga namamahala o nagpapatakbo nitong nasabing mga diskuhan o mga bar dito po sa ating isang barangay sa ating bayan. Pangalawa, nung ako po'y unang naupo na bilang punong bayan, inalis ko po ang lahat ng mga video okay bar sa poblasyon. At yan po ay talagang pinagbawalan ko. Subalit nakakalungkot po, nung siya po ay naupong barangay captain ng poblasyon, muli pong nagsulputan at nagbalikan, nagkaroon po ng lakas ng loob na muling ibalik ang ganitong uri ng negosyo, establishmento sa poblasyon sapagkat hindi ko po alam kung ano po ang nagbibigay lakas loob sa kanila para ito ay kanilang muling ibalik. Kaya nakakalungkot po sapagkat alam na po natin kung ano ang nangyari nung nakaraan, tinigil po natin yan. Subalit ngayon po, dahil po sila ay mga nakaposisyon din, ay muli na naman pong nagbabalikan. Okay, maraming salamat po. Pinababatid po namin sa aming mga manonood ng Boto Ko Para sa Bayan Ko Candidates Forum ay naglalayon po na mabigyan ng pagkakataon po yung ating mga kandidato na ilatag ang kanilang plataforma de gobyerno. Hangad po namin na maging maayos po ang pagdali ng lahat hanggang sa mismong araw ng eleksyon. Sunod po natin na pag-uusapan ay ang paano po ba o ano ang plano ng ating mga kandidato para patuloy na paunlarin po ang industriya ng turismo sa bayan ng Puerto Galera? Balik po tayo kay Sir Teo. Napakaraming bagay po sapagkat noong ako po'y punong bayan ay 7 taon ako na ang Puerto Galera ay the cleanest and greenest municipality along the province sa Region 4. Napakarami po ng aming plaque na nakuha at iyan ay isang bagay kung bakit dinadayo ng mga turista. Pangalawa,
Kami po, nung ako'y punong bayan, si Secretary J. Macros Araneta ay dineclare ito na 9th tourist destination ang Puerto Galera. Noong pong ako'y mayor, ang Puerto Galera ay na-award din po ng Sagaling Pook Award. Na ang Puerto Galera ay isa sa 10 may pinakamagandang programa sa buong Pilipinas. At iyan po ay kinuha namin sa Malacanang ang award at kaya po dinadayo ng maraming turista. Kung ihahambing natin ang bilang ng mga turista o bisitang dumarating sa Puerto Galera noon at ngayon ay baka hindi pa po maghati. Bakit? Napunta sila sa Puerto Galera, pagbalik nila ay marami silang kaalaman tungkol sa Clean and Green Program, tungkol sa Zero Waste Management, tungkol dito sa Galing Pook Award. Napakarami pong bagay. Hindi na po dapat pag-usapan ng environment. Thank you. At kung ako po ang punong bayan, ay hindi ko pipirmahan yung mga establishment na yon. At saka yung sinasabi niyang videoke ay siya ang makapangyarihan. Ay bakit niya pipirmahan ang permiso? Thank you. Thank you, Sir Teo. Siyempre, Dito po ulit tayo. sa Patuloy. kaliwa mo, Mel. Maibalik ko lang ho sa pagbibigay ng permit. Nauna muna ho ang barangay clearance bago ho ang mayor's permit. So bago ho magkaroon ng mayor's permit, ay may barangay clearance na ho. So ano ho ang gagawin natin diyan? Pangalawa, ay siguro ho, ang tatamaan ho dito ay yung kanyang kasamahan bilang pangalawang punong bayan sapagkat una, ito ay may-ari ng mga diskuhan. Pangalawa, ito rin at mayroon din mga hotel na nagiging contributor para po sa wastewater problem natin sa Barangay Sabang. But anyway, mapunta po tayo doon Tourism sa ating improvement, programa sir. ng tourism. Opo. Simple lang po mga kaibigan. Ang aking pong sinasabi, ang turismo ay serbisyo, ang serbisyo ay tao. Para po natin mapaunlad ang ating industriya ng turismo, kailangan po ang una nating gagawin ay i-improve po ang ating services. At ang services po na yan ay ang tao. Kung kaya nga po ang una nating ginawa, nagtayo po tayo ng tinatawag nating MDTVI, Municipal Development Technical Training and Vocational Institute, na kung saan ang mga kursong ibinibigay po dito ay ang lahat ng kursong mayroong relasyon sa industriya ng turismo para po yung ating mga frontliners ay maturuan ng tamang asal, ng tamang uri ng serbisyo para po sa ating mga tao. Pagka po nagkaganon, handa na po ang ating mga mamamayan, handa na po ang ating frontliners para po humarap sa ating mga turista. Pangalawa po, sa ating pong panunungkulan, tayo po ang nag-umpisa ng De Galera Festival, isang buong linggo na pagsasaya at pagbigay po ng mga festivities. Mahahalin tulad po sa ating mga sa ating pong Pinagbenga Festival, sa ating pong Moriones Festival, sa iba't ibang mga probinsya. Kaya nga po ang Puerto Galera, tunay na dinarayo. Magkaroon na rin po tayo ng Malasimbo Music and Arts Festival na kung saan ito po ay nagbigay ng isang tunay at tanyag na pangalan para po sa bayan ng Puerto Galera. Pasusubalian ko po yung sinasabi nilang istatistika ng bilang. Ano po ang basihan para sabihing bumaba ang bilang ng turista? Ay nung panahong araw, wala naman pong ganyang mga pagbibilang sila. Pangalawa po, sa Clean and Green Program, wala na po ngayong ganyang programa ang gobyerno. Nasa climate change na po tayo at so, hindi na po yan ang ating programa. Kaya nga po tayo, recipient na ng Seal of Good Housekeeping. Yan na po ang pinakatampok sa lahat ng mga awards na ibinibigay sa kasalukuyang panahon. Okay, time up po. Salamat po. Mel, parang ping-pong, ano? Oo nga, ate. Very interesting. Okay. Parang inihingal the na ako same batch dito. of questions on the environment. Kanina narinig natin, klinaster po natin yung concern sa wastewater, sa EUF, at sa waste management sa Puerto Galera. Magsisimula muli tayo kay Sir Aristeo. What is your plan on these environmental issues? Napakarami pong programa diyan, pero hindi kailangan ay programang mararating. Programang hindi makakapinsala, makakasakit sa kaunlaran ng Puerto Galera. Una, maraming mga mamamayan ang taga Puerto Galera na kayang gumawa, na kayang mag-manage. Maraming klase ang SWTP. Ay ang ginawa nila, napakalaking plano. Ako'y nag-Saudi Arabia ng 10 taon at ako'y nadistino sa SWTP. Hindi kaya ng Puerto Galera ang ganong kalaking sistema. Pumunta kayo sa Puerto Asol. Napakaganda ron. Gagastos lamang ng mga 10 million, meron ka ng SWTP. Ay bakit po doon ka pupunta sa 130 million na hindi kaya ng tao?
Nung panahon namin, hindi ganyan ang environment. Hindi ganyan ang daloy ng mga waste sa dagat. Kaya nga tayo ay naa-awardan. Napakarami ng award natin noong mga panahon iyon. Kaya kung ako ang maupong muli, sinisigurado ko, hindi natin pagpupulungan na ito'y sa susunod pa dahil ito'y gagawin ko na. Hindi yung napalaking halaga tapos wala namang nagagawa. At yung mga yan, alam ko, hirap na rin yung kanilang kasusyo dyan, yung konsorsyum. Kailangan ay yung kaya lamang ng pera. Thank you. Salamat po. Pakinggan din po natin ang panig naman ni Mayor Dolor. Tatama ko lang po, wala po tayong kasosyo rito, consortium. Kung magagayon po, di mali po pala yung programang ginawa nila in 2006 na kung saan kinumission po nila yung PEMC at saka Scotia para po mag-conduct ng study o pag-aaral doon sa wastewater problem ng Puerto Galera. Pangalawa, ang aking pong katunggalin po ng bayan, siya po ang signatory doon sa ordinansang ginawa, Municipal Ordinance number 06-03, yung pong pagtatakda ng EUF na kung saan yung kukolektahin pera po sa environmental users fee ay siya pong gugugulin sa pagpapagawa po ng wastewater treatment facility sa Barangay Sabang na kung saan yan ay resulta ng pag-aaral na ginawa ng mga grupo na sila ang kumuha 2006, 2007. Sino ho ba ang punong bayan ng mga panahong iyon? At yan po ay dokumentado. Sila ang mag-umpisa ng programa, sila ang naghanap ng mga scientifico ng mga dalubasang mag-aaral para dun sa lumalalang problema ng wastewater problem sa Barangay Sabang at sila rin ang gumawa ng ordinansa na maghahanap kung saan po kukuha ng pera na pangpabayad at ipangtutustos dun sa nagawang programa na isinuminte sa kanyang opisina nung siya po ang punong bayan. Kaya kung titingnan po natin, ang lahat po ng ating ginagawa ay sinusundan ko lamang po kung ano ang kanilang programang tinapos na sapagkat ito po ay ginastusan ng napakalaking halaga kung kaya't sayang naman po kung hindi po natin ito ipagpapatuloy sapagkat alam naman po natin dumaan ito sa tamang proseso, dumaan po ito sa tamang pagsusulit at pagsisiyasat ng mga nasabing ahensya at kung kaya nga po atin po itong ipinagpatuloy nung matapos po ang kanyang termino. Salamat po. Maraming salamat po. Okay. Sa usapin naman ng small scale mining, dako tayo sa unang kandidato natin, Sir Teo. Bago ko po ipagpatuloy, gusto ko sagutin yung kanya sinasabi. Kasi yung environmental users fee, kaya ko hindi pinatupad yon, alam ko na ito'y graft and corruption lamang ang matatamo ng namumuno dito. Kayo na ang bumalita sa nangyayari sa Batangas. Kayo na ang bumalita sa income ng environmental users fee. Kaya nga yan ay hindi ko ipinatupad. Napakasama po noon. Kaya yan dapat ay pag-aralan. Iyan po'y mitsa ng pagnanakaw ng pera ng pamahalaan. Pangalawa, yun pong small scale mining. Kaya nga tinawag po nating small scale mining. Kaakibat dyan ang DENR. Noon pong ako'y punong bayan, inaproban ko yung small scale. Sa kabila ng kooperasyon ng DENR at sila ang nagturo ng wastong sistema sa scale mining, sa small scale. Pero kung small scale at gagamitan naman ng mga makinarya, ay hindi po. Dahil yan po ang aking panuntunan sa bayan ng Puerto Galera. Pero kung ayaw ng gobernador, ayaw ng national government, ay bakit ko pipilit yung akin? Ang tanong naman ay kung ako'y manalo, ay gusto ko may small scale. At kailangan ay kagapay dito, advice, nasa likod nito ang DENR. Kasi pagka pinabayaan talaga ito, ay yung small scale ay magiging large scale na. So kailangan dito ang patuloy na paggabay ng DENR kung magkakaroon ng small scale. Thank you. Maraming salamat po, Sir Teo. Dako tayo sa panig naman ni Mayor Dolor. Kung alam niya po palang mali itong ordinansa na ito sa simula pa lamang, bakit niya po inaprubahan? Di sana binito niya itong ordinansa na ito para hindi na po naging isang ganap na ordinansa, yung pala hindi rin po ipapatupad. So saan po nagmula ang problema? Sa isang ordinansang inaprubahan nila na hindi man lang po nagkaroon ng effort para po ito'y pasubalian o para po ito'y hindi na matuloy at maging isang ganap na ordinansa. Kaya sasabi po natin, kaya po tayo merong ipinatutupad ay dahil po mayroong batas at mayroong ordinansa na siya mismo ang nag-aproba nito. Sa usapin po ng small scale mining,
Ito po, lantaran ko pong sinabi sa ating mahal na gobernador. Ang sinabi ko po, opo, ang bayan po ng Puerto Galera ay mayroong small-scale mining. Pero dapat po malaman ng ating tagapakinig, ang Provincial Mining Regulatory Board po, ang siya po nagbibigay ng permiso para po doon sa mga gusto at magnais na mag-apply ng pagbimina po sa ating bayan. Ang mayor's office po o kami po ay certification lamang ang aming pong karapatan para po diyan. At nung nagkaroon na nga po ng ganitong malaking problema po sa pagmimina, ako po'y umapila sa ating mahal na gobernador at ako po'y sumulat. Katotohanan po niyan, ang sulat na ipinadala ko sa opisina ng Vice Governor, sa opisina po ng Governor, na kung saan po humihiling po ang inyong abang lingkod na sana po pag-aralan muna at bigyan muna ng alternatibo pong pagkakabuhayan ang mga minero po nating madidisplay. Sapagkat alam niyo po, kung halimbawa pong mayroong 500 minero, i-multiply po natin ng tigli-5, may 1,500 po na individual na tao na maapektuhan po sa biglaang pagpapatigil ng pagmimina. Kung kaya nga po tayo umapila, huwag muna po ngayon, tingnan muna po natin, ayusin muna po natin ang institusyon na magbibigay po ng maayos na alternatibong pagkakakitaan o pagkakabuhayan ng ating mga kababayang nagmimina. Salamat po. Okay, Ate Donna, hindi kinaya ng lakas ng aircon dito sa studio. Ang init ng talakayan na ongoing ngayon dito sa ating Candidates Forum. Ganun pa man, pagpapatuloy po natin ito, hihingi naman po natin ang opinyon ng ating mga kandidato hinggil po sa usapin ng Revised Revenue Code. Unahin po ulit natin si Sir Teo. Nabigla ang bayan. Napakarami bisis kung ilalagay sa percentage ang pagkabigla, ang pagtataas ng mga buwis, mga permits. Sino-sino ang nakinabang sa kanilang pagtataas? Sila. Tumaas ang sweldo ng mayor, tumaas ang sweldo ng vice mayor, mga department heads, mga konsehales. Paano kaming mga mamamayan? Ano nangyari sa amin? Nagkita ba kami ng magandang serbisyo? Maganda ba ang patubig namin? Maganda ba ang environment? Naproteksyonan pa ba ang mga dagat, ang kabundukan, ang aming negosyo? Kawawa, binigla nila ang bayan. Ako'y naging mayor, dapat intindihin muna nila ang kapakanan ng bayan, hindi yung sa sarili nilang bulsa. Kung may nakikita naming maganda, nakakatulong sa amin ang pagtaas ng buwis, di sinsana ay kami maligaya na nabubuhay. Ay ngayon, anong ginawa nila? Nabigla po kami. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Teo. Sa kanyang panig din, Mayor Dolor. Alam niyo po, mahal kong mga kababayan, hindi po kabigla-bigla yan. Sapagkat kung titingnan niyo po ang dokumento, 2004, nagkaroon po sila ng revisions ng Revenue Code. 2005, nagkaroon po uli sila ng revision. Dalawang magkasunod na taon na nagkaroon po sila ng revisions. Tayo po, ginawa po natin after 5 years pa. At 2010 natin ginawa. Sample po, 2004, sabi po sa dokumento, yung simpleng tricycle po, ang pagtubos po ng mayor's permit, halagang 100 piso. 2005, ginawa po nilang 250. After 5 years, 2010, naging 350. Doon pa lang po tayo, sinunod po natin ang tamang taon kung kailan kailangan magkaroon po ng revisions ng Revenue Code. So kung titingnan po natin, hindi po ito bigla, hindi po ito sorpresa sapagkat alam po natin kung ano ang itinatakda ng batas. Kada 5 taon, kailangan po magkaroon ng Revenue Code revisions. At ang pangalawa po, sabi po nila, ay itinaas lang daw po ang sweldo ng mga empleyado. Hindi po yan ang kagustuhan namin. Yan po ay itinatakda ng SLL, yung Salary Standardization Law. Kung saan po, doon po itinatakda kung magkano ang susweldohin ng bawat isang empleyado. Simula po sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas na posisyon. Kung tutuusin po, ang bayan po ng Puerto Galera ay isa na sa mga bayang huling-huling nagpatupad po ng Salary Standardization Law. Sapagkat yung iba pong mga bayan, last year pa po ipinatupad yung 5th tranche ng kanilang sweldo. Ang bayan po ng Puerto Galera, this year lamang po, kumpara mo sa ibang mga bayan. Kung sasabihin po naman korupsyon, dahil sa paano po masasabi na nagkaroon po ng korupsyon? Kanino po ba pumupunta ang mga sinisingil? Di hubay sa kaban ng yaman ng ating bayan?
sa treasurer's office, hindi naman po sa mayor's office, hindi naman po mayor ang nangungulekta, at lahat po naman pera bago lumabas, kinakailangan po ang tamang mga dokumento. Maraming salamat din po, Mayor Dolor. Mga kaibigan, natungayan po natin ang parehong panig ng ating mga kandidato sa pagka-alkalde sa mga most pressing concerns sa Puerto Galera. And we have a last question. I'm not sure if this will be the most challenging question for the two Oo of nga them. Mel, kanina sabi mo, makikisig ng mga kandidato. Yes. Paano bagang hindi magtiyo? Oo. Sino ang tiyo? Siyempre, Si Sir Teo. si Sir Teo ang tiyo. Anteo. Oo. For our last question, do you believe, sir and mayor, no? Sabi kasi ng iba, yung bawat tao daw may mabuting parang katangian ba, positibong katangian sa kabila ng mga kontrobersiya na Yes. pwedeng bumabalot sa bawat isa. You may or may not answer this, but for the two of you, ano yung isang katangian positibo dun sa ating Sa inyong katapat katugali. na pwede nating ma-identify ngayon? I'm sure our viewers are interested in this question. One prominent positive quality which you can tell about our fellow candidate. Uso kasi, Mel, yung di ba? Yung ibang sinasabi. Oo. Let's see if our gentleman would love to or To would try to answer. answer this Oo. question. Sige Sino po. pong gusto mauna? Kahit, ayan, yes. Okay, si Uncle ang Ah, mauuna. Uncle. Bago ko po ipagpatuloy yan, ay gusto ko malaman ng aking mga kababayan. Ito pong sulat ng LGU Finances. Ay bakit laki-laki na nga po ng kinukulikta? Bagong kulikta pa lamang noong January. Ay bakit po deficit ang munisipyo ng 6.8 million? Ay napakasakit po niyan sa aming mga mamamayan. Buwan-buwan ay 1 million ang deficit. Kailangan malaman ito ng mga kababayan namin. Napakasakit na yan. Kakukulikta pa lang January, February, ay noong February ay deficit ng 6.8 million. Saan nanggagaling? Saan dinadala ang pera? Anong klaseng pamahalaan yan? Naging mayor si ex-mayor Katakis, naging ex-mayor si Hermenegildo Atienza, Delgado at ako. Kahit kailan hindi kami sinulatan ng LGU Finances na na-deficit ng ganitong halaga. Kakukulikta pa lamang noong nakaraang January. Anong nangyayari sa kaban ng bayan? Thank you. Hindi, gusto niyo sagutin yung tanong ko? Hindi na po. Sasagutin ko po ang katanungan. ano gawang pwede namang maipagmalaki sa ating pamangkin na katangian? Yung pong 9 na taon na pagiging punong bayan at 6 na taong pangalawang punong bayan at ngayon ay punong barangay at alam ng buong Puerto Galera at ng buong lalawigan na kung wala si Pangulong Teo Atienza ay wala rin yan sa kanyang pwesto. Kinuha ko po yan sapagkat ang akala ko ay ipagpapatuloy niya ang ligasiya ng aming pamilya sapagkat ang grandfather ko, Ariston Atienza, ay naging mayor, ang aking ama ay naging vice mayor at ako naman ay naging punong bayan. Akala ko ay ipagpapatuloy niya. Nasira po ang aking paniwala. Thank you. Tama ba yung pick-up ko na parang yung nagtiwala kayo dahil nakita niyo yung kakayanan? Napakalaki niya po ng pagtitiwala ko. pamiminuno? Kinuha ko po yan bilang doktor sa kanila. Okay. At yan po kahit Dahil sa gasolina, kakayanan. crudo'y sa akin ang hihingi. Ay ngayon, nakakahiya ang nangyari. Puntahan niyo sa Puerto Galera kung gaano kalaki, kadaming bisis ang kanyang kaunlaran. At gaano namang karaming bisis ang kahirapan ng aking kababayan. So, Sir Teo, isang salita positive about him. Can you identify one in one word? Sa ngayon, wala akong ma-identify sa kanya. Okay, Kaya nga nilabanan ko siya eh. Dahil nga hindi ko na nagustuhan ang Okay. kanyang trabaho eh. Our viewers are listening. Tingnan natin kung ano naman ang katugunan Oo. ng kanyang pamangkin. So, naging Si Mayor Dolor. Maraming salamat po sa aking tsuhing katunggali ko bilang punong bayan. Hindi ko alam kung naintindihan niya ang tanong dahil mali ang kanyang sagot. Ang alam ko po ay kung ano lang ang tanong, siya lang ang dapat ang sagot. Pero sa mga sinabi niya po, yung kanina po niyang sinabi, ito nga ho yung magandang katangian na pwede kong sabihan sa kanya eh.
never say die, parang Hinebra. Alam nyo kung bakit? Kasi never say die dahil yung mali, ipinipilit na maging tama. At yung tama, pinipilit na maging mali. Dahil yun ang kanyang panuntunan, never say die, gagawin ang lahat para yung mali nga ginawa niya, ibabalik niya sa akin. Kaya nga, ang sabi ko nga po lagi, sa mahal kong mga kababayan sa bayan po ng Puerto Galera, kayo na po ang magsabi, kita naman po ninyo sa loob ng 6 na taon, ano po ang nagawa ni Mayor Dolor para po sa bayan ng Puerto Galera. Kukumpara mo po sa 9 na taon, ano rin po ang nagawa niya? 9 na taon na punong bayan, sinabi niya na rin po. 6 na taon na pangalawang punong bayan. 3 taong puno ng barangay na gustong gawing Pangulo. Ang alam ko yung Pangulo ay ang ating lamang mahal na Presidente Pinoy. Ay gustong tawagin Pangulo ang kanyang sarili. Pero sa aking mga kababayan, tayo po ay naririto, gaya po ng una kong sinabi, para po sa isang maunlad at disiplinadong bayan, para po sa isang matapat at dekalidad na serbisyo, para po sa makadiyos, makatao, makakalikasan at may dangal na pamamahala. Naririto po si Mayor Dolor, kasama po si Vice Mayor Jimmy Delgado at ang Team MD Leads All. Nag-aalay po ng aming sarili sapagkat alam po namin na sa pamamagitan po ninyo sa inyo pong pagtitiwala at pagmamahal sa MD Leads All, Puerto Galera, panalo ka. Okay, naku Ate Donna, paano ba to? Parang lalo pang umiinit ang ating gabi dito sa mga naririnig natin dito sa ating Candidates Forum. Ganun pa man, mas marami pa po tayong maririnig mula po sa ating mga kasama ngayong gabi dahil po nagpunta po kami sa bayan ng Puerto Galera nito lang ang mga nakaraang linggo upang alamin kung ano po ang damdamin ng kanilang mga residente dito at ilan po sa kanila ang nagpahayag ng hinaing o damdamin na nais nilang matugunan ng mga kasama natin ngayong gabi. Ang una pong tanong ng isang residente mula sa Puerto Galera, panoorin po natin. Gawa naman nilang paraan ito na paano ng kahit daan lang ng mga tao. Kasi mahirap dito pag nag-ulan. Pag nag-ulan, ang putik, ang eskwela namin kawawa. Yun nga ho ang problema ng tubig, laging walang tulo. Bigyan naman po sana kami ng tubig. Oo, yung mga residente. Mga residente. Dahil kawawa, katulad nga namin. Katulad ibang mga katutuburo. Ang hirap po sa tubig. Talagang naabot po kami ng 12:00 ng pagsahod ng tubig. Okay, yan po. So, Saan daw yan, Mel? Malaman ko lang kung saan yung walang pathway na sinasabing eskwelahan ng mga daanan ng mga eskwela natin. actually sir, yung concern po nung residente is yung malubak na daan sa kanilang lugar. Saan nga yun? Pataas Saan yun? kasi siya, Sitio de la Ruan. Sitio de la Ruan. Okay, para sa lahat ng kandidato natin, Para po bibigyan sa natin lahat ng yun. tigigisang minuto Opo. para sagutin similar concerns dun sa road. Ano ba to? Isama na po natin, doon po sa Sitio de la Ruan, yan, mahirap po yung daan daw, lalo na daw kung maulan. Kasi nahihirapan po yung mga estudyante. Maliban po dyan, medyo may ilan pa po tayong mga barangay roads na kinakailangang isaayos. So, sa atin po mga kasama ngayong gabi, alamin po natin kung ano ang kanilang magiging katugunan dito. Simulan natin sa Vice Mayor. Yung una kanina sa ating Alphabetical order, si stand. Sir Yes, Jimmy. Kuya Jimmy. Sana na-identify kung saan lugar yung nagtanong kanina. Pangalawa, ang lahat po ng mga paggawain po ng barangay ay kailangan po nakapasok yan po sa kanilang annual investment plan. Sapagkat kung wala po iyan na napapasok yung project, katulad po ng isang barangay road, hindi po mabibigyan po ng pansin at hindi po malalagyan ng tamang pera na gastusin niya sapagkat ang concern po niyan ay sa barangay lang po talaga muna magsisimula, hindi po sa municipal government. Marami pong salamat. Vice Mayoral Candidate number 2, Mr. Leo Persia. Sir Leo Persia. Maraming salamat po doon sa nagpahayag ng kakulangan doon sa kanilang barangay, particularly doon sa kalsada. I-identify po natin kung yan po ay barangay road o municipal road or provincial road. Ganun pa man, atin po laging babalikan ang ating pong municipal fund sapagkat sa ating pong municipal fund may tinatawag po tayo diyang bahagi ng 20% Economic Development Fund at dyan po natin pwedeng i-charge ang ating mga paggawain sa ating barangay o sa ating munisipyo. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you, Vice Mayoral Candidate number 3, Kuya Robin. Yan pong problemang yan, kitang-kita ko po yan. Sa nangyayari po sa Sabang, yan po'y Sabang Sa ko po ng Sabang yan. At ang isa pong karasada dyan na papuntang Laguna, ay isa rin pong napakadulas. At pag naulan po, yan po ay nagawa ng paraan ni Pangulo Roque, nakahingi ng tulong sa ating gobernador. At yan po ay
nasamintuhan ho niya sa pamagitan ni Pangulo Roque. At ngayon sa kasalukuyan po, yung pong simula doon sa Sabang mismo hanggang sa aming elementary school sa ngayon po ay ini-ispalto po. Kaya po, ang lahat pong yan ay ginagawa ng paraan ng aming Pangulo Roque. At yan po ay sa nakikita ko ay gagawin pa rin na resolba sa tulong ng ating pamahalaan. Thank you so much po. Sa atin naman pong mga mayoralty candidates, magsimula po ulit tayo kay Sir Teo. Napakasimple po ng dahilan. Doon sa patubig, kung kalabang ka sa politika, identified ka, wala kang tubig. Sa mga barangay captain, kung kalabang ka, kung hindi ka magpupursige na magsarili at magkusa ka na maghanap ng mga source, hindi ka saka ka lamang magkaka-project. Kung aasa ka sa punong bayan at kalaban mo ang punong bayan, kawawa ang iyong barangay. Thank you po. Maraming salamat po. Ngayon naman po ang katugunan ni Sir Hubert Dolor. Alam nyo, naawa na po ako sa aking katunggali. Alam naman niya ho ang tunay na dahilan. Minamali niya ho lahat yung tama nating ginagawa. Una, ako ang tatay, meron kang anak. Yung anak mo gusto maging tatay na agad. Ayaw makipag-usap, ayaw dumalo sa mga pagpupulong, ayaw pumunta sa mga dialogo. Anong gagawin natin? Magsasarili na ang gusto nila sa sariling barangay nila ay sila na ang gobyerno. Hindi naman po tama iyan. At mali pong sabihin na kapag kakalaban ni Mayor Dolor sa politika ay hindi niya binibigyan ng tulong. Mali po iyan. Sapagkat sa katotohanan, mas marami pa ho sa natulungan ko ay yung mga kalaban ko sa politika. Tingnan niyo po ang barangay Villaflor. Ang kapitan po itong kalaban natin, pero saan po natin dinala ang ating libreng pabahay? Sa barangay Villaflor, sapagkat higit po nating nararamdaman na mas may maraming mga nangangailangang walang bahay sa barangay Villaflor. Ang barangay Baclayan, kalaban din po natin nung nakaraang eleksyon ng barangay captain doon. Pero dinalan pa rin po natin ang proyekto ng pagpapailaw ang barangay Baclayan. So mali pong sabihin na porke kalaban ay hindi po tinutulungan ni Mayor Dolor. Ang kadahilanan po niyan ay itong mga nasabing barangay, ang barangay Sabang at ang barangay Poblasyon ay gusto pong magsarili na. Kung kaya nga po ang mga tawag ay mga pangulo na. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Doon po sa ating mga vice mayoralty candidates na hindi po natugunan yung isa pa pong concern ng isang residente, yung problema po sa tubig. Bigyan po namin kayo ng chance. 1 minute to answer, sir. Sa panahon po ngayon talaga na ang number one problem po, lalo-lalo na po ang barangay Sabang at saka ang Sinandigan, ang problema po niyan ay patubig. Na nung panahong araw, na kung ito po ay talagang binigyan po ng pansin ng mga naunang mga namuno, hindi po magkakaganito ang ganito problema. Yung pong right of ways na nung panahong araw ay mura, na dapat mabili ng gobyerno ang mga dadaanan, lalagyan ng mga tangke na yan, dapat po ay binigyan na po yan ng priority concern. Sapagkat sa pagdaan po ng panahon, sa pagdating po ng mga ganitong panahon, dadami ang tao, dadami ang turista, dadami ang maninirahan dito. Kailangan po talaga natin ang supply talaga ng tubig. Noong araw, ang tao sa Puerto Galera, na 8,000 to 10,000 lamang po ang butante. Ngayon po, mahigit na 20,000 ang butante, plus yung pong mga turistang dumarating po dito sa atin. Bagaman po at ginagawan po ng pamamaraan po ng ating lokal na pamahalaan na mabigyan ng sapat na kaukulang solusyon ang mga ganitong problema, ay may mga balakid po tayong kinakaharap. Tulad po ng nasabi ko kanina, tayo po ay nademanda, kasama po si Mayor, kasama po ang Sanggunian, idinemanda po ito na naaayon po dito po patungkol sa ganitong problema. Sana maintindihan po ng mga tao na ang ating pong pangkasalukuyang pamahalaan ay gumagawa po ng pamamaraan patungkol po sa problema ng ating patubig. Salamat po. Okay, maraming salamat po. Sir Leo Persia, ang inyong pong katugunan. Hinggil po sa patubig, sa atin pong tinatawag na Maslow's Hierarchy of Needs, ang tubig po ang number 1. Walang taong mabubuhay, ang tao hindi mabubuhay kung walang tubig. Sa bayan po ng Puerto Galera, yan po ay suliranin natin. At alam po natin na walang suliranin o walang problema na walang solusyon. Sa kasalukuyan, may problema, yan po ay may katapat na solusyon. Sa kasalukuyan, ating titingnan dapat ang paglilinya ng tubig,
gawa natin ng magandang mapa mula po dun sa intake tank hanggang sa bawat barangay para masunsun natin ang mga linyada ng tubig. Kung saan may linya may problema, yun po ang ating aayusin. At hindi pong aayusin yung pagtap natin, pagkuha ng tubig doon sa spring o doon sa bukal para masahod silang lahat at may pasok natin sa ating intake tank at may deliver sa atin pong mamamayan sa kapatagan. Maswerte po ang bayan ng Puerto Galera sapagkat hindi po ginagamitan ng makina ang pagkapadaloy ng tubig. So ibig sabihin, padamihin natin ang ating intake tank at mapadaloy sa mamayan. Maraming salamat po. Okay, thank you so much po, Sir Leo. Para naman po kay Sir RDY, sa usapin po ng tubig. Ako po ay labis na nalulungkot sa nangyayari po sa aming problema sa aming patubig sa Puerto Galera. Kung tutuusin po, ako po isang negosyante sa Puerto Galera. At ako isa po sa may-ari ng hotel. Alam po ninyo kung wala akong dipwel, tapos na po ang negosyo ko. Dahil po ang nangyayari sa Puerto Galera, ay palakas na system. Pag ikay may pera, may tubig ka. Yan po ang nangyayari sa amin. Bakit po ang isang nakakoneksyon doon po sa amin ay nakakapagbili pa ng tubig? Ay samantalang kami, kalapitlaan namin yon, ibig sabihin ay malakas ang tubig niya. Kami po, nararo sa baba, ay wala pong maabot na tubig sa amin. Talaga pong meron 5 araw, 1 linggo, wala kaming tubig. Nakakaawa po kami. Kaya po, ang inihiling ko sa lahat, sa pamunuan ng aming bayan, tulungan kami. Okay, salamat po, Kuya RDY. At ngayon, Mel, Marami pong mga kababayan natin, mga listeners natin ang tumutok dito po sa naging talakayan natin ngayong gabi. Hindi po natin maikakaila, Ate Donna, no, na medyo naging mainit yung paghaharap ng ating mga kandidato. Ganun pa man, ay nagpapasalamat pa rin tayo sa kanila kasi ay kahit ganun yung, kumbaga, katindi yung kanilang labanan sa politika, ay nagawa pa rin nilang dumalo dito ng sama-sama. And interesting, Mela, I think for the first time, we did not get a phone-in and texted questions. That must mean something, hindi natin alam. But I got a comment from our listener, persistent comment. Sobra init ng issue dyan, political dynasty na magtiyo palalaban. Just to read the comments of our listeners, yung mga issue hindi nasagot ng tama, awayan lang sila, kawawa taong bayan. It's a feedback from our listeners. Bueno mga kaibigan, bigyan natin ng huling pagkakataon Yes, para sa kanilang huling mensahe. Ang bawat isa bilang pasasalamat natin sa kanilang partisipasyon, kooperasyon sa Candidates Forum na ito, napakahalaga pa rin na humarap sila sa taong bayan. Tama po yan, Ate Donna, and let's start ulit po sa ating mga Vice Mayoralty candidates. Ito po ang binibigay namin na pagkakataon sa inyo na makausap po ang taong bayan. Sir Jimmy Delgado. Una-una, marami pong salamat sa Newsline, City Talk, kay Ate Donna at saka kay Ate Mel. Sa mga kababayan ko sa Puerto Galera, ako po ay tiklop tuhod na nakikiusap po sa mga taong naandito po sa Puerto Galera. Sana po maintindihan po nating lahat ang mga inilahad po nating mga programa patungkol po sa development ng Puerto Galera, lalong-lalo na po ang pagmamahal po natin sa kalikasan, sa ating pong mga katutubo, sa ating pong mga katutubong mangyang, katutubong Muslim, sa ating pong mga kabataan. Lalo tigit po ang ating pong edukasyon. Ang primary concern po ng ating pamahalaan, mabigyan po ng mahusay na edukasyon ang ating mga kabataan. Mabigyan po ng maayos na pamumuhay ang ating pong mamamayan. Mai-uplift po natin ang pamumuhay ng mga taong nakatira po sa Puerto Galera. Sapagkat tayo po ay first class municipality na, kailangan po natin ang mga batas na umiiral ay ating pong ipatupad. Maintindihan po sana ng marami ng aming pong ginagawang ito. Ang aming pong pagtatrabaho bilang elected officials ay naaayon po sa batas po na ating pong ginagalawan.
hindi po kami ang gumagawa ng batas. Ang ginagawa po nating batas ay naaayon po sa batas ng pangtao, ng pangkalahatan, ng national government. Sana po, sa susunod na eleksyon, nakita po ninyo ang aming taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ako bilang Vice Mayor, na nung araw, mapayapa, marangyang namumuhay sa Manila, bilang negosyante, pinili kong maglingkod dito sa Puerto Galera. Alam ninyo na ako po ay hindi nagkapera, hindi ako yumaman dito. Isinakripisyo ko po ang aking sarili, isinakripisyo ko po ang aking negosyo, isinakripisyo ko po ang aking mahal na mga pamilya. Sapagkat alam ko, kailangan po ng taga Puerto Galera ang isang katulad kong maglingkod ng tapat. Maglingkod na may puso na manggagaling sa aking pong pamilya. Sana po, sa ikalawang pagkakataon, Jimmy Delgado po, number 1 po sa balota, muli po ninyong iboto. Maraming pong salamat sa buong Puerto Galera, sapagkat sa pagkakaisa po, sa pagkakasundo-sundo, sa pagtutulungan. Sa MD Lidsol po, Puerto Galera, panalo ka. Okay, thank you so much po, Sir Jimmy Delgado. Next is Vice Mayoralty Candidate Verleo Persia. Muli po, una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat pinagbuklod niya sa oras na ito ang mga kandidato ng Puerto Galera na muling iniaalay ang sarili para sa bayan ng Puerto Galera. Salamat po sa Newsline City Talk, kay Ate Donna, kay Ate Mel, at sa lahat po ng staff ng TVNet. Maraming salamat po. Doon po sa mga bisita. Ako po bilang independent candidate for Vice Mayor, mga kababayan ko sa Puerto Galera, alam kong patuloy niyo akong sinasamahan. Araw-araw nakikita niyo akong naka-chinelas, naka-short, naka-t-shirt. Walang pandong, walang cover ang katawan. Sapagkat ako po ay sumusunod sa isang misyon na aking tinatahak. Patuloy niyo makikita araw-araw sa pangangampanya na sakay sa tricycle at sa scooter. Panahon na para sa bayan ng Puerto Galera ay magtiwala ang mamamayan sa katulad natin nakapos sa material na bagay. Pananalig sa Panginoon at pagtingin, pagsunod sa misyon na ating tatahakin. Kung ako po'y mahahalal at pagtitiwalaan ng bayan ng Puerto Galera, maging Vice Mayor o pangalawang punong bayan, magiging Presiding Officer ng Sangguniang Bayan, personal ko pong ituturo, ibabahagi ang aking kaalaman sa mga barangay officials, sa mga sektor, sa mga kabataan ng karunungan, kaalaman hinggil sa lehislasyon. Ituturo ko kung paano ipinapasa ang isang resolusyon, ituturo ko kung paano ipinapasa ang isang ordinansa, ituturo ko ang pagpapasa ng ating budget at lahat ng may kinalaman sa pamahalang bayan. Ano po ang kahalagahan nun? Mahalaga na ating mapagtulungan, mabantayan, pangalagaan ang ating pamahalaan. Sapagkat sa bandang huli, ang may paninindigang lehislatura, pag-asa at pag-unlad ng Puerto Galera. Maraming salamat. Thank you very much, Leo Persia. And then our third Vice Mayoralty candidate, Kuya. Ate Duna, Ate Mel, at sa lahat po ng staff ng Newsline City Talk at TVNet. Maraming salamat sa maganda niyong pagtanggap sa amin. At higit sa lahat, gusto kong batiin ang aking mga kababayan sa Puerto Galera ng isang magandang gabi. Ako, mga kababayan kong taga Puerto Galera, ay hayaan ninyong maglingkod na muli at tulungan po ninyo ako maglingkod na muli. Yan yung ipagpatuloy ko ang araw ng aking pagkapaglingkod sa inyo noong 1998 na hanggang sa ngayon ay gusto ko ako'y tiklop luhod po sa inyo na ako ay itulungan ninyo. Bayaan niyong ibalik ko ang sigla ng Puerto Galera bilang pangalawang punong bayan. Alam po ninyo matanda na ako nung taga Puerto Galera. Gusto ko po'y makagawa sa inyo ng isang ligasiya. Ako po'y natutuwa kanina at nabanggit po ni Kernel
ang pangalan ni Robredo. Gusto ko pong tularan si Robredo bago man lang ako bawian ng buhay. Ako po ay senior citizen na. Kaya ang ibibigay kong paglilingkod sa aking mga kababayan sa Puerto Galera ay manggagaling lahat sa puso ko. Yan po, tandaan nyo, wala pong halong pag-iimbot yan. Wala pong halong pag-iimbot. Maglilingkod ako sa inyo ng tunay na paglilingkod at katapatan. Ako po ay pumasok na muli sa politikang ito bilang maglingkod na lamang sa inyo. Pwede na po ako sanang, ako po ay sa amin pahiga-higa na lang. Kaya ko nang gawin yon. Pero sa dala ng pagkakataon at sinusundan ko ang problema ng aking mga kababayan, ay gusto kong maresolba at makatulong na muli sa aking mga kababayan at bago nga ako bawian ng buhay, ay mabanggit-banggit ang pangalan. RDY, maraming salamat sa iyong pagbalik. Magandagan mo muli sa inyo lahat at maraming salamat na muli sa aking mga kababayan. Thank you very Thank much you din po, po. Kuya Robin Hood, RDY Ilagan. Yes, napakamadamdami ng huling mensahe ni Tito RDY pero sobrang makahulugan. At syempre, sa Sa ating ating, mayoralty candidates. Eto na to. Kagaya nung sistema na in-adopt natin, kagaya nung Opo. mga nakahuling batch, Yes po. nagkaroon tayo ng draw lots. At ang nakabunot nga ng unang numero ay si Sir Teo Atienza. Sir, meron po kayong 2 minuto para sa inyong huling mensahe. Sa aking mga kababayan, mga taga Puerto Galera, panahon na tayo ay mawala ang problema kung tayo ay nagkakasakit. Bibigyan ko kayo ng Red Health Card at ito ang magiging passport ninyo para sa inyong pagpapagamot, para sa pagbili ng gamot, para pagpunta nyo sa ospital. Wawakasan na natin ang ating pangungutang ng 5-6 para lamang pambayad sa ating mga may sakit na anak. Ito po ay naging karanasan ko bilang Pangulo o punong barangay ng Barangay Poblasyon. Sinisigurado ko na kapag ito ay kami ang inyong pinagkaisahan, mawawala na ang inyong problema ng inyong pamilya kapag biglang kayong nagkasakit. Red Health Card po, panghabang buhay na ito ang tutugon sa inyong problema. Ang Calapan City, meron silang Orange Card. Ang Batangas City ay merong EDD Makuas Card. Ang Makati ay meron Green Card. Dito sa Puerto Galera, magkakaroon po ng Red Card. Imbes na nakawin ang pambili ng gamot taon-taon, milyon-milyon, imbes na nakawin ang sinasabing donation sa budget, ilalagay po natin ang pundo sa bangko at ito'y para pakinabangan ng lahat. Pangalawa po, pag ako po'y naging punong bayan, hindi ko gagamitin saan man, sa politika man o ang mga four-piece beneficiaries at PhilHealth beneficiaries. Sapagkat ginagamit po ang four-piece ng aking mga katunggali na pati sila ay tinatakot na kapag nawala, pagka sila hindi binuto, ay mawawala ang four-piece. Nako, malaking problema po yan. Ipaliwanag din sa bayan ng kasalukuyang administrasyon ang tungkol sa pagnanakaw sa Okay. 160 pesos Apo. at Sorry mga po, drug test na yan. Sir Teo, time up po. Maraming pong salamat sa inyo. At dumako naman tayo sa incumbent Mayor Dolor. Sa mga minamahal ko pong kababayan, sa bayan po ng Malaparaisong Dalampasigan, Puerto Galera, ako po si Mayor Dolor na muling humaharap sa inyo at nakikiusap na muli po ay inyong pagtiwalaan ng inyong mahalagang boto. Ang amin pong pag-aalay ng aming serbisyo at ng aming sarili ay pag-aalay po ng kinabukasan para po sa ating mga anak. Sa pamamagitan po ng masusi ninyong pagtitiwala sa masusi po ninyong pagpili sa grupo po ni Mayor Dolor, kasama po si Vice Mayor Jimmy Delgado, kasama po si Konsehal Melchor Arago, kasama po at gagawin po nating bagong konsehal si Miko Atienza, kasama po si Konsehal Edwin Aksalan, kasama po si Konsehal Mark Gary Evangelista, kasama po si Konsehal Marlon Lopez,
Kasama po si Konsehal Puling Lopez, kasama po si Konsehal Grace Magbuhos, at si Konsehal Edwin Susara. Sa grupo po ng MD Leads All, ang aming pong hiling, pagmamahal, pagtitiwala, pagkakaisa, at ang tama pong pagpili sa grupo po ng MD Leads All, sapagkat ang sabi ko nga po, at ang sabi po ng mahal nating Presidente, President Noynoy Aquino, sa daang matuwid, asensong walang patid. Kami po, na naririto ng mga lingkod bayan po ninyo, ay muling humihingi ng inyong mahalagang boto para po ngayong Mayo at 13, para po sa kinabukasan, para po sa kaunlaran, at para po sa isang maunlad at disiplinadong bayan, para po sa isang matapat at dekalidad na serbisyo, para po sa isang makadiyos, makatao, makakalikasan, at may dangal na pamamahala. Muli po, ako po si Mayor Dolor, kasama po si Vice Mayor Jimmy Delgado, at ang 8 po nating konsehal. Pagtiwalaan niyo po, at kami po ay handang maglingkod para po sa bayan ng Puerto Galera. Maraming salamat po. Pagpalain nawa po tayo ng pong may kapal, at sana po ang pag-asa at pagunlad ay sumaating lahat. Okay, Maraming thank you salamat so po. much Okay, po. maraming salamat po, Mayor Dolor. At sa lahat ng ating mga kandidato, Yes, maraming salamat. Best wishes to all of you. Stay safe, stay healthy, stay handsome. Oo, tama. Okay. Ayan. At syempre pa, meron po tayong in-house na mga panelists na masusing nag-observe, nakinig, nagsuri, nagnilay. Ano po, Opo. kanina po ay nakita natin sila, nakapanayam natin sila sandalian. Sa kanan po natin, para sa kanyang mga impressions, Colonel Johnny Macanas ng 203rd Infantry Brigade. Okay, I hope na sa mga kandidato na nagsalita, no, na do not misinterpret na may pinapaboran ako sa inyo. Let me speak from my heart kung ano yung narinig ko. Nag-stick to my mind yung sinabi ni Leo na yung sumasakay lang siya sa tricycle. Ano pa? 6,500 lang yung nagastos niya. I don't know kung kailang election yon. At siya pa ang binibigyan ng pera. Kung totoo ang mga ito yung hinahanap ko na pag-asa natin na dapat ganito. So, kung totoo ito, sana ganito lahat ang mga kandidato na huwag nang gagastos ng pera. Kasi mas masarap yung manalo ka na hindi ka gumastos. Inanalo ko nga, gumastos ka ng ilang milyon. Anong logic nun? Pag ikaw ang umupo, experience would dictate na kukurakutin mo rin yung ng bayan. So yun yung isang impression ko nga. Kung may hiling man ako sa mga kandidatong nandito, huwag kayong gumastos na malaki. Okay lang yung magpamerienda, huwag na yung bibilhin mo pa yung boto ng tao. Kasi yung pambabastos na sa boto ng Pilipino, yung mga bumibili ng boto. Okay, thank Maraming you po. salamat, Colonel Johnny. Kay Ate Baby muna tayo, Baby Tita Baby, ano Barrientos ang ng iyong PPCRV. impression dun sa iyong napanood? Ako'y nananawagan din to make the atmosphere light. Ako'y nananawagan sa mga taga Puerto Galera, kahit ako hindi taga Puerto Galera, na manalangin, pag-aralan, pagnilayan ang mga kandidato. Magaganda ang kanilang mga sinasabi. Meron ding mga negatibo. Huwag tayong maghusga, kung may pagkakataon ay tayo mag-imbestiga at maging mapanuri. Yun lamang po. Thank you po, Tita Baby. Dito po sa ating talakayan ngayong gabi ay napansin naman po natin yung naganap po na kumbaga ay pagsasagutan po sa pagitan ng ating mga kandidato. At ngayon po sa ating pong dalawa na panauhin na katabi natin ngayong gabi ay Ate Donna. Yes, oo. Unahin natin si Colonel. Sabi niya magre-retire na daw siya next year. So, he can be as straightforward as possible. Hindi naman natin maikakaila na may political rivalry na nangyayari. Kahit naman saan. What do you say about that? Okay, so sa dalawang mayor na nandito, ganito lang po yung aking masasabi. Yung kayo po na nagkakandidato, para lang kayo nag-apply ng posisyon sa isang kumpanya. So kung
ako yung may-ari ng kumpanya, pag ikaw na nag-apply, dapat ang sabihin mo lang yung qualification mo. Kung ikaw na nag-apply, papakialaman mo pa yung ibang aplikante, sisanti ka sa akin. Dapat kung ano yung kakayanan mo, anong plano mo, anong gagawin mo sa kumpanya, yun ang sasabihin mo. Ang masamang nangyayari, yung mga kandidato, na imbes na sasabihin nila yung kwalifikasyon nila, pinapakialaman pa yung ibang aplikante. So, sa mga taong bayan, na believe na mas marami yung intelligent yung nag-iisip, na pakinggan nyo yung sinasabi, dapat ang sinasabi ng kandidato, yung kwalifikasyon niya, yung magagawa niya, huwag na yung pakialaman pa yung ibang kandidato. Para wala yung initan, yung maganda yung takbo ng kampanya, para yung may-ari ng kumpanya na yun yung taong bayan, yung bubutuhan nila, yung talagang kwalipikado lang. Thank you so Maraming much salamat po, Colonel Johnny. Kay Tita Baby. Tita Baby, ikaw, ano ang masasabi mo? Sabi nga, sila ang nag-a-apply. Nag-a-apply sila sa posisyon. At taong bayan ang ma-approve. Kaya talagang dapat ay, sabi nga, I want to quote yung aming kasama sa PPCRB na pili. Ang pili ay nasa Pilipinas. Ang Pilipinas, ang Puerto Galera ay nasa Pilipinas. So, kailangang napaka-crucial ng pagpili. At ito ay nasa kamay ng mga botante. Kaya kailangan sila'y maging mapanuri. Sabi ko nga, gaya ng mga ganitong forum, dapat ang mga tao ay palaging, ang mga botante ay nagbabasa, nakikinig, at nanonood siyempre ng mga kagaya ng ganitong programa. Newsline, City Talk. Thank you very much, Ate Baby. At mga kaibigan, we're wrapping up. Maraming salamat. Mag-thank you lang ako kay Ditas V for fixing me up. Plug lang po, Mel Summer Musikahan for guitar lessons, keyboard, voice, drums, and violin. Enrollment going on, pakikontak po 0927-6570364. Hinga natin ang final message ang ating pong dalawang kasama ngayong gabi, Ate Donna. Let's start with Colonel Johnny Macanas. Okay, sa mga taong bayan, lalo na sa mga taga Puerto Galera, nasabi ko na ito kanina, ang ating bayang Pilipinas ay napakayaman nung una. Tayo po ang pangalawang pinakamayamang bansa noong mga 1940s, 50s, and even 60s. Noong nag-grade 1 ako, ang balon ko lang is 5 centimos sa isang araw. Ang dami kong nabibili. That was the time na ang dollar is, ganito ang rate, $1 is to 2 pesos. Mayaman tayo noong una. Bakit? Noong panahon iyon, maganda pa yung eleksyon natin na walang bilihan, walang dayaan. Kaya, yung mga nauupong mayor, pataas, sincere yung maglingkod at maganda yung delivery of government services. Kaya maganda. Mayaman tayo noon. Bakit tayo bumulusok? Tayo na ngayon ang second poorest country in Asia. Nandito na tayo sa baba. Anong dahilan? Because of this bulok na election process na nung una, yung manual, yung nabibili, nadadaya. Salamat nga at nagkaroon ng automated election for the first election itong 2010. Nakita ko, I believe na yung will of the people talagang lumabas. Ang mensahe ko sa taong bayan ngayon is, galing sa pagkalugmok, may pag-asa pa tayong tataas. Yung sinabi ko na marami pang Robredo, marami pang magsaysay, na may kakayahan na maglingkod. Piliin lang natin yung tama, yung iluklok. Yung nag-apply, piliin nating maigi. Ang number 1 qualification dyan, pag bumibili ng boto, ang masasabi ko dyan, most likely mangungurap yan. Kaya ang piliin nyo yung hindi mamimili ng boto. Dahil pag wala siyang gastos kakonti, pag upo niya, wala rin siyang babawiin. So be wise. Yung sabi ni Ate Baby na piliin natin ng husto ang mga aplikante ngayong eleksyon. Thank you so much po, Sir Johnny, Tita Baby, for your final message. In behalf po ng PPCRV, kami po ay nananawagan sa ating mga botante.
Ang sa ngayon po, buhat pa po ng February ay nakapaskel na ang ating computerized voters list. Atin na pong isama sa ating pang-araw-araw na check-in. Isang araw ay check-in natin ang ating pangalan. Kasi po karanasan namin sa PPCRV, pag mismo kaarawan na ng eleksyon, saka po nagkakagulo para hanapin ang pangalan. Para po mas maging maganda yung daloy. Ano po, tingnan na natin. Nandun na po sa barangay hall ang mga computerized voters list. Tayo po ay manalangin. Ito po ay napakahalaga. At atin pong pag-aralan ang mga plataforma, ang mga issue ng ating mga kandidato. Atin pong iwasan yung mga personal na issue. Kasi pagkaminsan po ay ito ang nagdudulot sa atin na hindi tayo makapag-desisyon ng wasto. Kami din po ay nananawagan sa mga volunteers. Kailangan pa po ng mga volunteers. Doon po sa mga interesado, pumunta lang po kayo sa inyong parokya at sabihin nyo po ay nais nyong mag-volunteer sa darating na eleksyon. Ang pagboto po ay isang banal na tungkulin. Ito ay tungkuling Pilipino, gawaing Kristiyano. Sabi nga po ni Martin Luther ay tayo pong mga tao ay binibigyan ng pagkakataon na maging great. Everyone has a chance to be great. Great, to be of service to others. So yun po ang panawagan ng PPCRV. Have the joy of volunteerism. Marami pong salamat. Okay, thank you po, Tita Baby. Ate Donna, anong masasabi mo? Well, salamat po. Hanggang sa muli po, sa araw ng Miyerkules, we will have the candidates from Nawan para po sa ating Candidates forum. That would be on April 17. Thank you, everyone. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan po namin, TVNet subscribers na tumutok po sa ikalawang pag-arangkada ng Newsline City Talk. Boto ko para sa Bayan Ko Candidates Forum 2013. Nawa po mga minamahal naming manonood, kami po ay nakatulong sa inyo. Sa inyong pagdedesisyon ngayon pong nalalapit na halalan at bawat isa po sana sa atin ay maging bahagi ng isang malinis at tapat na eleksyon ngayon pong Mayo 2013. Muli pa sa ngalan ni Ms. Jake Viray, ako po si Melissa Francisco. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Newsline City Talk. Kung ikaw ang mananalo, matutupad mo ba ang pinangako mo sa bayan mo?